Storytelling nga muna tayo ngayong araw mga kapitbahay ko. Alam nyo ba, bago ako naging isang content creator o bago ako nag-on ng professional mode ko, ay isa muna akong plain housewife. Palaboy-laboy baga, walang ganon. Dati nga kasi walang direksyon yung buhay ko at hindi ko nga alam kung ano ba yung gusto ko sa buhay at kung saan ko babalak pumunta o ano yung mga plano na dapat ginagawa ko na sa edad kong ito. Yung tipong wala akong gusto para sa sarili ko, pero siguro naman meron. Pero syempre, palagi ko kasing iniisip yung para sa pamilya ko, yung mga bagay na kaya kong ibigay sa mga pamilya ko kahit wala na nga ako. Yung mga bagay na pangangailangan ng aking mga anak kahit hindi na muna yung sarili ko. Yun bang nasa palengke na ako mga kapitbahay ko para bumili ng panty ko at bra, pero bigla pa nagbago ang isip ko at umuwi na lang ako. Yung ganung eksena ba? At one time nga, nagising na lang ako mga kapitbahay ko na parang gusto ko nang mag-vlog. At yun nga, nagpaturo ako sa aking kapatid at fast forward na nga tayo. Maraming ups and downs at ilang beses din akong sumuko sa pagiging isang content creator. Alam nyo kasi nandyan yung pressure na kailangan nating mag-post araw-araw. Yung pressure na ito na talaga yung pinasok nating buhay bilang isang content creator. Alam nyo ba mga kapitbahay ko, madami na akong na-try na trabaho, marami na akong pinasukan. Pero dito lang talaga sa pagiging isang content creator na bakit kahit gusto ko nang sumuko ay hindi ko talaga magawa. Samantalang sa iba kapag nanawa na ako, I give up. Pero dito talagang kahit pagod na ako, kahit napupuyat ako sa pag-i-edit, kahit may mga trabaho ako o gawain dito sa bahay na hindi ko magawa, still gusto ko pa rin ipagpatuloy ang pagiging isang content creator ko. Ang dami kong reklamo, ang dami kong stress kapag gumagawa ako ng content, pero still gusto ko pa rin yung trabaho ko bilang isang content creator. Hindi ko alam kung bakit mga kapitbahay ko, pero iba yung nararamdaman ko na parang this time natagpuan ko na yung pangarap ko at gusto ko talaga sa buhay. At sa edad ko nga ito mga kapitbahay ko, nasabi ko talaga na nahanap ko na yung pangarap ko sa buhay, na kahit nahihirapan, pangarap ko to mga kapitbahay ko. Nandito na tayo Hindi lahat natatagpuan ang kanilang pangarap. Pero ako, pagyayamanin ko yung pangarap na meron ako. At ang pangarap ko ngayon, ang pangarap na binuo ko, at ang pangarap na natagpuan ko sa edad kong ito, ay pangarap ko para sa aking pamilya. Kaya naman, magsumikap tayo mga kapitbahay ko dahil hindi lang tayo basta mangarap. Syempre, trabahuhin din natin ito. Kaya sa ngayon mga kapitbahay ko, tinatrabaho ko na yung pangarap ko at magiging pangarap ko para sa pamilya ko. Pero yung pangarap ko nga na makabili ng panty at bra ay hindi ko pa natutupad. At maraming ang salamat kung nakarating ka nga hanggang sa dulo ng aking video. Maraming salamat kahit dumadaan tayo sa ups and down ng ating buhay. Palagi nating iisipin na lahat may pag-asa. Salamat!